Kakapasok lang po na balita, nasa Alitagtag, Batangas na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para inspeksyonin ngayong umaga ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat kahapon. Para naman bigyan tayo ng update, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, kumusta na ang sitwasyon dyan? Jess, mga pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa bayan ng Alitagtag sa Batangas para personal na inspeksyonin yung mga nasabat na shabu dito kahapon. At kanina nga sa kanyang pahayag sa harap ng media, mukhang nagpahaging na naman siya sa nakaraang administrasyon. Ang sabi niya, ito raw mga nahuli na shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13 billion pesos at may timbang daw 1.8 na tonelada. Ito daw yung maituturing na pinakamalaki na nasabat so far, pero wala ni isang tao ang namatay. At ito ang gusto daw nila na gawin sa pagsusulong ng anti-drug operation sa kanyang administrasyon. Matatandaan na nung nakalipas na administrasyon, malaking issue yung tungkol sa mga human rights violations habang itinupursige yung anti-drug war. Pero sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang paniniwala niya talaga ngayon, wala ni isa dapat ang mamamatay dahil sa pagsusulong ng mga anti-drug operation. Babala rin niya doon sa mga involved sa illegal na droga, bahala daw sila kung ano yung mga gusto nilang gawin. Maliit lang naman daw ang Pilipinas, basta hahabulin daw sila ng pamahalaan. Kahapon, nagsalita rin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa estratehiya ng administrasyon tungkol nga dito sa illegal na droga. At ang sinasabi niya, ang administrasyon daw ngayon mas nakapokus sa rehabilitation. Mga pasado alas 10 ngayong umaga, umalis na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya rin na humarap sa media kanina si Interior Secretary Benher Abalon at ang hepe ng Philippine National Police. Jeff? Nag-uulat sa linya ng telepono mula Batangas. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.